Alright, saan ho ba lumaki at pinanganak si Rosana Roses? Pinanganak ewan ko. Hindi kasi ampon lang ako eh. Oh, okay. Oo, pero lumaki. Sa Malabon ako talaga lumaki. Ang kinalakhan niyo pong magulang, sino po sila? Well, daddy ko, si Attorney Arsenio Adriano, siya yung chief ng legal counsel ng BIFAR at that time. Tapos si nanay, talagang pure homemaker lang siya. Wala siyang ginawa kundi asikasuhin kami. Pero nang mabunyag ang lihim ng kanyang pagkatao, doon na raw nagsimulang magrebelde si Osang, dahilan para hindi siya makatapos ng pag-aaral. Doon nag-umpisa yung mga maaga kong pagloloko, doon ako nag-umpisang magsigarilyo, mag-inom-inom ng kung ano-ano, yung ganun. Pero hindi normal yung ugali ko. Ano ho Lagi akong against the rules. Lahat ng bawal kasi yun ang gusto ko. Nakikout ako doon sa all-girls na school. Yes. Nalipat ako dito sa Sumulong, sa Roosevelt. Aha. At doon ho kayo na nabuntis? Nagbuntis ako kay Grace. Okay. Ilang taon po kayo nung nagdalang tao kayo kay Grace? 15. 15 years old. 16. 16 nanganganak na ako. Dahil nga may anak na siya na kailangang buhayin, napilitan ng magtrabaho si Osang bilang GRO o Guest Relation Officer. Pag uwi ako, tinatago ko kay daddy yung bag ko kasi doon ako naglalabas sa kapitbahay. Kasi bunny ako, yung naka-bunny outfit ka na magsaserve. Bawal yun ako. Baka magwala si Airpat. Taong 1993, ikinasal sa simbahan si Osang kay Tito Molina. Bukod sa pagkakaroon ng anak sa pagkadalaga, itinago rin daw ito ni Osang noong makapasok siya sa showbiz. Kailan ho yung punto na nagkaroon ng oportunidad sa show business? Yung machete ni Gardo, gawa na yan. Buo na, tapos na. Labsi na lang yung kukunan. Nung kinunan yung labsi, nag-inarte yung babae. Pero hindi ko lang alam na sisikat ako. Wala sa akin yun. Ang sa akin lang kumita. That's it. Wala sa akin yung fame, hindi ko yan, wala akong pakialam dyan. Sa akin, pambili ng bigas, pambili ng gatas, and everything, yun lang. Wala siyang bahid ng kaartihan sa katawan eh. So, unang-unang rule yun dun sa acting na para walang pagbabalat kayo. So, kaya siguro mas na-appreciate siya ng tao. Sa sumunod na pelikulang ginawa ni Osang, doon na siya ipinakilala bilang si Rosana Roses. Ito ang pangalan ng kalaunay magiging pantasya ng mga kalalakihan noong dekada 90. Kasi si Rosana was launched nga yan as a sexy star. Pero even then, actually personally, and I think she appreciates this and acknowledges this, parang nakita ko agad yung potential niya na maging magaling artista. Taong 1996, tumabo sa takilya ang pelikula ni Osang na Patikim ng Pinya. Tatlong buwan sa sinihan yan eh. Noon at yung sine is 50 pesos pa, kumikita na kami ng 63 million. Wow. Na opening day ah. Ano ho ang pinaka-memorable na pelikula ho para sa inyo? Ligaya pa din. Ready to quit na ako. Alam mo yun, hinamin ko na may asawa ko, na may anak ako, mga anak ako. So akala ko yung mga tao, bibitaw na. Naloka ko, lalong nanood sila ng mga pelikula ko. So, kita ko ni Tita Mids, napunta sa akin yung Ligaya. So doon ako na ako ng first million ko. Hindi naman wholesome ang image yung pinasok yan doon. Alam mo naman talagang eto na siya, so tanggapin mo na. Nung inilabas niya yung totoo, all the more, kumbaga, baka naging triple pa yung mga, niya naging triple pa yung mga followers niya. Talaga naman, umpisa ka lang. Bukod sa paggawa ng mga pelikula, naging co-host din si Osang ng showbiz talk show na Star Talk taong 1997. Hosting a showbiz talk show, of course, ibang genre naman ho yun. Parati kami nasuspinde, gano'n. Hindi, kasi marami naman kasing nag-guest na like mga politiko na talagang gustong magpabastos. Oo, totoo. Ano naman ginagawa mo? Sasabihin ka na naman. Pagpasok ng taong 2002, nakasama naman ni Osang ang yumaong action star na si Rudy Fernandez sa sitcom na The Boy and the Girl. Teka muna, alam mo nyo eh. Ano ba talagang uunahin? Yung una o yung pangalawa? Hindi, isa-isa, one by one. Memorable sa The Boy and the Girl. Yung mga taping, hindi nagmumukhang taping. Para lang kami naglalakwatsa. So,
Bagamat tumatak sa marami ang imahe niya bilang isang sexy star, alam niyo bang minsan na palang hinirang si Osang bilang Best Actress ng Gawad Urian taong 2002? Ano ba yung mga tumatak na linya sa mga pelikula mo? Yung with G. Romano, yung may rarakitin kami, may pagnanangawang kami nakasal. Ikaw, pag nakatandaan mo yung anak mo, si Vicente Palomo Jr. Yung tingin siya sa bata, ang itim, diba? At Best Actress kayo dyan. Yes, so kaya malaking TF ko.